Sa pagsisimula ng pelikula, ang mga puwersang Amerikano ay nasa gitna ng isang labanan kung saan makikilala natin si Miles, kasama ang kanyang grupo na pumasok sa isang gumuho na gusali habang patuloy silang nagpapaputok sa kalaban. Sa kasamaang palad, ang kanilang kapitan ay nabaril sa leeg at namatay ito, isang pagsabog ang naganap sa buong gusali at isang maliwanag na ilaw ang lumilitaw sa lugar. Lumabas si Miles sa gumuhong gusali upang lumaban muli, habang tumatakbo siya pataas ng burol, tinamaan siya ng bala sa tiyan at natumba. Tumingin siya sa ibabaw niya at nakakita ng isang missile na dumaan, kasunod ang isang eroplanong pandigma, kung saan biglang lumiwanag papunta sa kanyang paningin sabay napasigaw siya. Kalaunan, nagising si Miles sa isang silid na tila isang pader na walang bintana at walang pintuan. Ito ay kulay abong mga panel na sumasaklaw sa bawat pulgada mula sa magkabilang sulok, gayunpaman, pinilit ni Miles na tumayo at tingnan ng maigi ang pader, ngunit dumudugo ng husto ang kanyang sugat, sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit walang sumasagot, kaya ginagamit niya ang kanyang mga pang-emerhensyang supply para linisin ang sugat at balutin ito. Pagkatapos, sinubukan ni Miles na gamitin ang kanyang radyo, ngunit hindi ito gumagana. Nang tumingala siya, nakita niya ang salitang abandon sa pader, na wala roon ilang minuto lang ang nakakaraan. Sinubukan niyang humingi ulit ng tulong at sa pagkakataong ito, sinubukan niya ang ilang salita na alam niya sa salitang Arabiko, ngunit wala itong pakinabang. Nang muli siyang tumingin, ang dingding ay nagsasabing abandon all at ang sahig ay may nakasulat na iligtas ang kaluluwa ng makasalanan. Tumingin muli si Miles at ngayon ay sinasabi ng parirala, iwanan ang lahat ng pag-asa, nang magsimulang makaramdam ng pagkahilo, hinubad ni Miles ang kanyang backpack at ang kanyang mga damit, napagtanto na ang temperatura sa silid ay mabilis na tumataas. Pawis na pawis ang katawan ni Miles at siya ay nagsimulang matakot, hinampes ang pader habang siya ay nagmamakaawa na palabasin. Kumukulo ang pawis niya kapag tumutulo sa sahig at nagsimulang mag-isip si Miles kung patay na ba talaga siya, dahan-dahan nasisiraan ng bait at bumabangon. Maya-maya, sa sobrang init ng silid, siya ay bumagsak sa sahig, sumisigaw sa hindi matiis na sakit bago nawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, sa paggising ni Miles, ang temperatura ay bumalik sa normal. Nagmamadali siyang kunin ang kanyang prasko para uminom ng tubig, ngunit sa gayong sandali, nagsimulang umikot ang silid. Natapon ang kanyang mga gamit, nasasaktan sa bawat ikot ng pader. Ito ay nagpapatuloy sa ilang minuto at nang sa wakas ito ay huminto, napansin ni Miles na nasa bagong posisyon na ang silid dahil nasa iba't ibang lugar na ang mga salita. Sa kanyang pagkabigla, ang ilan sa kanyang mga gamit ay nakadikit sa kisame. Noong una ay nabigla si Miles, iniisip niya na ito ay isang panaginip. Siya ay huminahon, sinubukan niyang muli ang radyo at pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, narinig niya ang boses ng isang babae, ngunit mabilis na wala ang nasabing tawag. Sa tingin ni Miles ang silid ay nakakasagap ng signal at naalala niyang may cellphone din siya na nasa kisame. Hindi niya matandaan ang numero. Kaya ginamit niya ang kanyang binocular upang tingnan ang sticker, at inukit ang numero sa sahig gamit ang kanyang kutsilyo. Biglang tumunog ang telepono at sinubukang tumalon ni Miles para maabot ito, pero mas lumalala ang sugat niya. Sunod niyang hinagis ang isang sapatos, ngunit sa halip na pindutin ang telepono ay nakukuha nitong makadikit din sa kisame. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang hamog na nagyelo sa mga dingding, kaya nagmamadali si Miles na magsuot ng anumang damit na maaabot niya bago mapunta sa posisyong pangsanggol habang nagsisimula ng takpan ang hamog na nagyelo pati ang mukha niya. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang hamog na nagyelo ng kasing bilis ng pagdating nito, at si Miles ay naiwan na may mga daliring lilang, kinapa niya ang kanyang katawan sa paghahanap ng init at muling narinig ang pagtunog ng telepono. Biglang tumunog ang alarm at nagsimulang gumalaw muli ang kwarto, ginagawang mahulog ang telepono. Habang si Miles ay masakit na itinapon sa lahat ng dako, ginagawa niya ito para siguraduhing abutin ang telepono at kunin ito kaagad bago huminto ang pag-ikot. Ngayon ay nakabawi na rin siya ng access sa kanyang helmet, kaya kinuha niya ang larawan ng kanyang asawa at anak na babae upang itabi ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay kumakain siya ng gum na itinago niya bago ang labanan. Sunod niyang na-check ang call log sa telepono at idayal ang number na tumawag sa kanya. Sa una ay static lang. Ngunit maya-maya ay naririnig na niya ang boses ng isang babae. Ipinaliwanag niya na siya ay kanidnap at siya ay nasa isang umiikot na silid, kaya hiniling ni Miles sa kanya na ilarawan ito at kinukumpirma na nasa isang kwarto siya na katulad ng sa kanya.
Pagbanggit ng babae na walang ilaw ang mga pinagmumulan ngunit nakikita pa rin niya, ito ay halos bilang kung ang kanilang mga katawan ay ang mga pinagmumulan ng liwanag mismo. Pagkatapos nagtanong si Miles ilang mga katanungan upang malaman ang higit pa ang tungkol sa babae, ngunit siya ay nabigla dahil sa tingin niya ay bahagi ito ng isang scam. Sumigaw siya sa kanya, na nagpapaliwanag na siya ay nakulong din at dinudugo. Umiiyak ang babae at humihingi ng paumanhin, sumasang-ayon na magtulungan sila. Ang pangalan niya ay Damsey, at bago siya napunta sa lugar na iyon kinidnap siya sa highway. Naaalala ni Miles na ang kanyang grupo ay malapit sa highway, at tinanong ni Damsey kung siya ay nakaistasyon doon kung saan nagulantang si Miles, sapagkat hindi naman niya sinabi dito na isa siyang sundalo. Sinisigurado ni Damsey na nahulaan niya base sa mga tanong at sa paraan ng pagsasalita. Sa sandaling iyon, tumigil sa pagsasalita si Damsey at sa halip ay umuungol ito sa sakit. Nagsisimulang lumutang ang kanyang katawan at lumilitaw ang maliwanag na ilaw, hinihila ang kanyang mga paa bago siya ibinagsak sa sahig. Maririnig na ibinabagsak din ni Damsey ang telepono, pagkatapos narinig ni Miles ang isang kakaibang ingay at binalaan si Damsey na ang silid ay malapit na ulit lumipat. Gayunpaman, sa halip na umiikot sa pagkakataong ito ang mga pader ay nagsisimulang gumalaw papasok. Si Miles ay nagulat at sinubukang itulak ang isang pader, para lamang mahulog at mawalan siya ng malay. Nang magising si Miles, natuklasan niya ang lumiliit na kwarto. Nagkaroon siya ng panic attack habang tumatawag muli si Damsey na sinasabi sa kanya na lumiit din ang kanyang silid. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari sa kanya, ginagabayan niya siya sa pamamagitan ng malambot na mga salita upang pakalmayin ito. Pagkatapos nagsimulang magmura si Damsey dahil ibinabalik niya ang kanyang balikat, napansin ni Miles ang mga salita sa pader, sa mga wikang hindi niya maintindihan at kinumpirma ni Damsey na nasa kwarto din siya ni Miles, pati si Damsey nagpapaliwanag na walang humawak sa kanya noong siya ay nasa highway, na binanggit ang isang lokasyon mula sa Massachusetts. Dahil dito napagtanto ni Miles na hindi makatwiran para sa kanila na makipag-usap, dahil pag-aari ang kanyang telepono ay nasa isang saradong network at sa palagay niya nasa Iraq pa rin sila. Nababaliw din si Damsey dahil ang isang bagay na tulad nito ay aabutin ng maraming araw at sinasabi niyang naroon lamang siya ng halos isang oras. Para sa kanya hindi naman siya mahalaga kaya hindi niya maintindihan kung bakit may gustong kumuha sa kanya, ngunit bago siya dukutin nakita niya ang parehong mga bagay sa langit bilang si Miles. Si Miles ay nagsimulang sumigaw sa pagitan ng mga pader upang tingnan kung nandoon pa si Damsey sa kabilang silid, ngunit hindi niya ito naririnig. Nagtataka siya kung paano nakuha nito ang kanyang numero, at sinabi ni Damsey na ito ay lumitaw sa kanyang kisame. Biglang nagsalita ang isa pang telepono na tumawag at sinabi ni Miles kay Damsey na tawagan siya mamaya bago ito kunin. Nagsisimulang magsalita ang isang lalaki sa ibang wika kaya humingi si Miles ng English translator sa lalaki. Hindi masyadong matalas ang boses ng lalaki pero nagawa niyang sabihin na hindi sila mananalo dahil hindi nila malutas ang equation, kaya dapat silang mamatay. Bago humingi ng paglilinaw si Miles, ang tawag ay natapos at ang telepono ay bumalik na kay Damsey. Tinanong siya ni Miles kung may alam ba siya tungkol sa isang equation habang pinapalitan ang mga gasa sa kanyang sugat, ngunit hindi makita ni Damsey ang anumang equation. Pagkatapos gusto ni Damsey na magtatag ng ilang uri ng pattern para malaman kung bakit sila napili, dahil hindi siya makapaniwala na sila ay pinili. Ibinahagi niya na siya ay isang algebra teacher at engaged sa isang dating sundalo. Gayunpaman, hindi siya mukhang masaya na nagsasalita tungkol sa kanyang kasintahan na nagpapahiwatig na nagbago siya pagkatapos niyang umuwi mula sa digmaan. Pagkatapos ay kinain ni Miles ang huling rasyon mula sa kanyang backpack habang pinapanood ang mga salita sa mga pader. Ang ilan sa mga salita ay may mga taong mula 1951 hanggang 2007. Iniisip ni Miles na ginagamit nila sila para guluhin at sa tingin niya, hindi sila totoo dahil para sa kanya ito ay panahon ng 1991. Tinawag ni Damsey ang kanyang pangalan upang gisingin ito at nagsasabing kailangan niya siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Miles na nahulog ang kanyang diksyonaryong Arabiko mula sa kanyang bag at ang ilan sa mga simbolo ay tumutugma sa mga nasa dingding. Sinimulan niyang isalin ang mensahe at isulat ito sa sahig para makita din ito ni Damsey, at ang huling resulta ay isang equation. Kinikilala ito ni Damsey bilang gawa ng isang sikat na mathematician na nag-aral ng mas matataas na sukat, ngunit hindi niya ito natapos. Isa pa ang nakulong na tao ay dapat isang mathematician at isinulat ito bilang isang palatandaan na nagpapaunawa kay Miles at Damsey. Ang mga nakidnap na tao ay konektado sa lahat ng matematika sa ilang paraan.
Biglang may nagsimulang magsulat sa parehong Arabico equation sa pagsasalin upang masakop ang mga ito, kaya nagmadali si Miles na isulat kung ano ang naalala niya sa kanyang braso. Pagkatapos ay inamin ni Damzi na nagtatrabaho siya bilang isang guro ngunit mayroon siya isang napaka-advanced na degree sa matematika. Nakuha siya ng kanyang fiancé sa pagtuturo dahil hindi niya ito gusto kapag siya ay matalinong magsalita. Tinanong ni Damzi si Miles kung binago siya ng digmaan at nagawa niyang saktan ng isang taong nagmamahal, kaya ipinaliwanag niya na ang digmaan ay nagbabago sa mga tao bilang mga hayop. Ang paghula na ang nobyo ni Damzi ay dapat na mapang-abuso. Ibinahagi din ni Miles na ang kanyang ama ay sinasaktan ng kanyang ina, ngunit wala siyang magawa dahil siya ay bata pa sa panahon na iyon. Noong araw na sinubukan niyang pigilan ng kanyang ama, inihagis lamang siya sa higaan. Hindi siya makagalaw o makahinga, naririnig lang niya ang paghampas ng kanyang ama sa kanyang ina. Samantalang si Damzi ay naka-focus at namamahala upang matandaan ang equation, kaya humiling siya kay Miles na isulat ito sa pader bago isa pang pagbabago ang mangyayari. Nagpupumiglas si Damzi dahil ginagamit niya ang kanyang susi para kumamo sa dingding na tumatagal ng isang oras. Sa sandaling iyon, ang silid ay nagsimulang manginig at ang mga kamay ni Miles ay napilitang hawakan ang sahig. Sinusubukan niyang tanggalin ang mga ito ngunit hindi niya magawa. Tila mas lumakas ang gravity na nagpapahirap kay Miles at natanggal ang bala sa kanyang sugat bago tumama ang kanyang mukha na lalong nagpadugo sa kanya. Napasigaw si Miles habang ang buong katawan niya ay nagdurusa sa lakas ng paghila, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto ay nawala din ang naturang pag-ikot ng silid. Nanginginig na inabot ni Miles ang telepono at napamura nang makita niya ang basag na screen. Pagkatapos tumunog ang alarma at muling nagsisimulang umikot ang silid. Dahil mas lumiit ang silid, si Miles ay maaaring tumalon mula sa dingding patungo sa kabilang dingding sa halip na itapon sa patagilid. Ang pag-ikot ay hindi tumagal sa pagkakataong ito at namatay ang ilaw sa loob ng ilang segundo. Nang makita muli ni Miles napapansin niyang lalong lumiit ang silid. Habang siya ay nanginginig at pinaalalahanan ang kanyang sarili na panatilihing magkasama sila ni Damzi, sinubukang muli ni Miles ang telepono. Sa una ay walang nangyayari at handa na siyang sumuko. Ngunit kalaunan si Damzi ay sumagot. Sa kasamaang palad, naantala siya ng isang tawag mula sa dayuhang lalaki na nagsasabing hindi nila nakikita at malalaman ang solusyon. Ang lalaki ay paulit-ulit na nagsasabi na dapat silang mabigo sa sakripisyo at hindi maintindihan ni Miles kung ano ibig sabihin, kaya ibinaba niya ang tawag. Ngayon ay maaari na niyang makausap muli si Damzi, bagaman kailangan muna niyang maghintay ilang sandali bago makausap si Damzi. Sinabi ni Damzi na nabalian siya ng braso, at naubusan siya ng baterya. Ang kamatayang iyon ang tanging pagpipilian nila. Napagtanto ni Miles na katrabaho niya ang dayuhang lalaki sa buong panahon, kaya sa wakas ay ibinahagi ni Damzi ang kanyang nalalaman. Ayon kay Damzi, nahuli sila ng isang superior na sumusubok sa kanilang katalinuhan upang suriin sila. Iniisip ni Damzi na ang sangkatauhan ay hindi sapat ang matalino upang labanan ang mga dayuhan na ito. Ngunit nanunumpa si Miles na matututo silang kontrolin ang silid na may sapat na konsentrasyon. Habang iniisip ni Damzi ang tungkol sa equation at kung paano dapat ang solusyon sa sagot upang makatakas, namatay ang ilaw sa silid, si Miles ay sumisigaw at nagmumura sa mga dayuhan. Bigla siyang nag-flashback sa kanya noong panahon ng digmaan at binugbog ng kanyang ama ang kanyang ina, na naging sanhi upang sumigaw si Miles sa ilalim ng psikolohikal na pagpapahirap. Namimilipit siya sa sahig habang inaabot ang kanyang baril, ngunit hindi niya maipagtanggol ang sarili sa isang bagay sa kanyang ulo. Sa kalaunan ay huminto ang mga flashback at sinabi ni Miles sa mga dayuhan na nanalo sila, kaya hinihiling niya sa kanila na tapusin ang mga bagay. Habang umiiyak siya, inihahanda niya ang kanyang baril upang i-terminate ang sarili kung kinakailangan. Sinabi niyang hindi na niya kayang harapin ang lahat ng kanyang trauma at tinanong ang kanyang ama kung bakit niya pinatay ang kanyang ina. At inamin na siya ay dahan-daang nagiging ama niya ngunit ayaw niyang maging ama. Matapos ipaalala sa kanyang sarili na hindi siya ang kanyang ama, ibinaba ni Miles ang baril at tinawag si Damzi, na umiiyak din. Nakita niya ang mga flashback ng kanyang kasintahan, at inaamin niyang may mga gallows siya sa lahat ng pagkakataong binugbog siya nito. Isang araw sa wakas ay tumakas siya at nagmaneho sa sobrang bilis, nang nasa highway na siya, bumagsak siya doon at kinuha ng mga dayuhan. Tinanong ni Damzi si Miles kung siya ay kailanman nasaktan ang kanyang asawa, kaya sinagot ni Miles na hindi niya ginawa ngunit naisip niya ito. Pagkatapos ay isang tawag ang dumating mula sa dayuhang lalaki, iginiit niya na hindi sila dapat manalo dahil ang mga tao ay magiging isang banta na kasing sama ng mga dayuhan, tulad ng kanilang sarili.
Hindi dapat makita ng mga nilalang na ito ang mundo bilang isang banta o kung sino ang nakakaalam kung paano sila maaaring mag-react, mas mabuting magpanggap na inosenteng tao. Biglang tumunog ang alarm at nagsimula na namang lumiliit ang kwarto. Pilit itong pinipigilan ni Miles at hindi nagtagal ay nabaluktot ang kanyang katawan sa sobrang sikip na espasyo. Sa sandaling iyon, tumawag muli si Damsey at nagtanong ng parehong tanong kaya nanumpa si Miles na hindi niya sasaktan ang kanyang pamilya. Sa isip ni Miles ay may sakit at iyon ang dahilan kung bakit si Damsey ang dapat lumuwis sa equation. Siya ang mas mabuting tao at ang nararapat na makaalis. Humihingi siya ng paumanhin kung sino siya at sa mga pinagdaanan ni Damsey, at pinatawad siya ni Damsey. Hiniling ni Miles sa kanya na hanapin ang kanyang pamilya at sabihin sa kanila na mahal niya sila at sila ang mas karapat-dapat. Ngayon ay may lakas na si Damsey upang tapusin ang equation, gamit ang oras sa pagitan ng silid at galaw bilang pahiwatig. Ang sagot ay isa, kaya sinubukan ni Damsey na magkonsentrasyon upang kontrolin ang silid at paikutin ito ng isang beses, ngunit walang nangyayari. Si Damsey ay nag-iisip tungkol dito at napagtanto na isang tao lamang ang hindi maaaring maging banta, gustong makita ng mga dayuhan kung may kakayahan ang mga tao ng pagtigil sa labanan at pagtutulungan. Nag-concentrate si Miles at nagsimulang itulak ang silid upang matulungan niya si Damsey, at sabay na naghiyawan ang dalawa hanggang sa biglang sumabog ang silid sa isang maliwanag na ilaw. Sa gulat nila, nakita ni na Damsey at Miles ang isa't isa na magkahawak kamay at lumulutang papasok ang sa liwanag. Ang mga panel ng dingding ay lumulutang din sa paligid nila, na ipinapakita ang lahat ng iba pang mga tao na kinidnap. Nangangahulugan ito na nalutas na nila ang equation at napalaya ang lahat ng biktima. Nag-hi si Damsey at Miles sa bawat isa at ibahagi ang isang ngiti, bago sila mawala sa liwanag. Makalipas ang ilang segundo, bumalik si Miles sa Iraq. Nagsisimula siyang bumalik sa kanyang koponan, tanging ang mga sirena ang tumatangis at makakita ang mga eroplanong lumilipad, nahanap niya ang mga tropang Amerikano, tinitingnan nila ang isang bagay na mapanganib sa kalangitan.